Nena? It's you! Dito ka rin nag-aaral? Wow! Bigatin ang probinsyana ngayon ha. Alam mo ba kung magkano ang tuition dito? Siguradong hindi ka aabuti ng isang sem dito. Hindi naman siguro. Kasi ang sabi naman ng school admin, wala akong babayaran kahit piso hanggang sa makagraduate ako. What? Paano mangyayari yun? Nag-apply kasi ako ng educational scholarship. Ako ang napili nila at pinasok bilang dean lister. What? Bakit, Briggs? Nakapagtataka ba na ang isang probinsyanang katulad ko hindi kayang makapagtapos ng pag-aaral at makapasok sa ganitong klaseng universidad? So matalino ka. Mabuti na lang. Pero aanhin naman ang talino kung wala kang pera at prom-di ka pa. Kaya nga kita hiniwalayan, di ba? Briggs. Kasi wala ka sa kalingkingan ng girlfriend ko ngayon. Maganda, anak ng mayor, at sikat dito sa campus. Wala ka eh. Walang wala. Welcome back sa ating channel. Para sa lahat ng mga mahilig sa kwentong aswang at kababalagan, huwag nating kalilimutang mag-subscribe sa ating channel. Lahat ng aming ilalahad mula mismo sa ating mga letter sender na hanggang ngayon nanginginig pa rin sa takot kapag naaalala nila ang kanilang nakaraan. Kwentong kilabot at katatakutan. Narito na ang ating tula sa araw na ito. Si Briggs, dating kasintahan ni Nena ng 3 buwan. Sa ikling panahon ng kanilang relasyon, lumabas ang tunay nitong ugali. Minaliit ang estado nila sa buhay at hinamak ang pagkatao nila ng kanyang nanay Gloria. Nakipag-break ito sa kanya. Matagal nang nagbukas ang klase. Alam niya na sa universidad ding iyon nag-aaral ang lalaki. Magkaiba sila ng kurso, kaya madali sa kanya ang umiwas. Hindi siya umasa na makita at mapansin siya ni Briggs dahil may mga elite groups na laging kasama. Kabilang dito ang bago niyang kasintahan. Who the hell is that? Nina Dumente? Sino naman siya? Consistent ang pagiging top 1 niya sa grades and performance niya among all departments in the university. Hindi ko siya kilala, which means hindi siya sikat. Kilala ko siya, babe. Oh, paano? May something kayo, no? Wala, no? Bakit ko papatulan ng probinsyanang yan? So, bakit mo siya kilala? Actually, she's my ex. What? So, that means, pumatol ka nga sa isang probinsyana? Eh di nagkaroon kayo ng something. Shut up, Olga! Sorry. I wanna know her. I don't care kung siya ang top student at the university. Pero ang malaman kung nauna siya sa buhay ni Briggs, that makes me bullshit. Huwag mong pag-aaksayahan ng oras ang prom din yan, babe. Wala namang binatbat yan sa'yo eh. I know, right? Girl, education pala ang course niya. Look, oh. Then, let's go to education department. Sinong gustong sumama? Let's go! Si Janice, ang present girlfriend ni Briggs. Sosyalera, spoiled at kilala sa buong universidad dahil ito ang leader ng grupo ng mga estudyanteng kinabibilangan ng mga mayayaman. Laging magkakasama at mahilig mambuli sa kapwa nila estudyante. Walang sino man ang nangangahas bumangga sa grupo. Sa education department, nasa may pasilyo ng building sina Janice habang naghihintay ng paglabas ng mga estudyante. Nasa loob ng classroom, maiingay ito habang nagbibiroan. Oh my gosh! She's here! Yan ba si Nena? Bagay sa kanyang pangalan niya. Nena, manang na manang. In fairness, maganda siya. Makinis ang kutis. But look at the dress she wears. Ew! Papatulan ba siya ni Briggs kung wala siyang
ganyang katangian? Kaya target siya ngayon ni Janice. Sayang. Ano kaya? Hingin ko na lang kaya siya kay Janice. Ano? Para makasali siya sa grupo natin? She don't deserve it. Ew! Wala ka talagang taste pagdating sa babae, Sunny. You're so annoying! Anong pinagtatalunan yung dalawa? Wala naman, Beshi. Nahihibang lang tong si Sunny kasi nakakita ng isang cheap na probinsyana. Do you like her, Sunny? Hindi. Hindi, no? Nagbibiroan lang kami, Janice. Huwag kayong magbibiruan sa likod ko. Or else, iisipin ko na sinisiraan niyo ako. Beshi naman, no way. Hindi naman namin gagawin yan sa'yo. We're going to have fun? Are you ready, guys? Yes, we're ready! Ha? Anong ginagawa ng grupo ni na Janice dito? Bilisan na natin, pare. Baka pagtripan tayo rito. Hey! Hoy, hindi mo ba naririnig? Tinatawag ka ni Janice. Ha? Anong kailangan niyo sa akin? And what makes you think na may kailangan kami sa'yo? Ang kapal mo? Ha? Tinawag mo ko? Pero wala ka namang kailangan sa akin. Paraanin niyo ko. What? Ay, bongga, ang lakas ng loob na pagsalitaan ka ng ganyan, Janice, oh. Well, sa bagay, ganun talaga yung mga promdi. No manners at all. Ni hindi mo nga yata alam kung anong ibig sabihin ng manners. Oh, walang hiya kang promdi ka, ha? Tumigil nga kayo. Tabi! Seriously, interesado ako sa'yo. Hindi mo ba kami kilala? Buong campus, kilala kayo. Marami na akong naririnig tungkol sa inyo. Pero hindi ka natatakot? How dare you? Para sagutin ng pabalang ang kaibigan ko. Hindi ka ba natatakot sa parusang pwedeng igawad sa'yo? Parusa? May parusa ba ang pagsabi ngayon ng tama? Wow! I love your guts, girl. Makinig kayong lahat. Pagmasdan niyong mabuti ang babaeng ito. Tandaan niyo ang kanyang mukha. Siya ang ex ng boyfriend ko. Isang probinsyana at kilalang pinakamatalino sa school na to. Don't choose her as your friend kung ayaw niyong managot sa akin. Maliwanag ba? Janice, naiintindihan ka namin. Watch out, girl. Nakasunod lang ako sa'yo. With your looks and brains, wala yan kumpara sa akin. Wag na wag kang lalapit sa boyfriend ko. Or else, I'll be your worst nightmare. Sa banta ni Janice, walang gustong lumapit kay Nena. Walang sino mang gustong kumausap sa kanya. Ang mga kaklase niya na dati ay humihingi sa kanya ng tulong or advice tungkol sa mga subject reports, lumalayo na rin sa kanya. Ngunit ang lahat ng ito ay hindi kawalan kay Nena. Nag-aaral siya para sa kanyang pangarap na makatapos para maiahon sa hirap ang kanyang nanay Gloria. Masayahing bata si Nena. Magalang, lalo na sa mga guro. Kaya kinagigiliwan siya ng mga teachers at sila pa mismo ang lumalapit kay Nena para batiin siya o kausapin ito. Did you see that, Bessie? Sino may sabing hindi siya kilala dito sa campus? Close yung mga teacher, oh. Look, may pabeso-beso pa yung prom din na yan. Ew! Ano kayang amoy ng taga-probinsya, ano? What a thick face. Gusto pa yatang kompetensyahin ka dito sa campus. Tingnan mo naman kung gaano na siya kilala ng mga professor. I'm not insecure at all. Ano bang kaya niyang gawin? Of course, kailangan niyang gamitin ang kanyang low-profile technique para mapansin siya. Nakakairita ang pagbabait-baitan niya. In fairness naman ha, maamo talaga ang mukha niya. Malamlam ang mga mata. Oh my goodness, Beshi. Baka isang araw, balikan siya ni Briggs. What did you say?
And you think, gagawin yun ni Briggs? Going to dump me? Babalik siya sa probinsyanang yan? As long as nandito siya, you think hindi posibleng mangyari yan? Hindi ako papayag. Tingnan mo, ayan na, papunta siya dito. Ipapakita ko sa'yo ang kaya kong gawin kapag may ginawa siyang hindi ko gusto. Ayan, nadapa ka tuloy. Dapat kasi, kapag naglalakad, nakayuko ka lang. Huwag kang tumingin sa mga taong hindi mo ka-level. Ang tuhod ko. Look, Beshi, nasugatan ng dalawa niyang tuhod. Oh no! Pati na ang braso mo. Ay, kawawa ka naman, Nena. Tingnan mo, no one dares to help you. Pinagtatawanan ka pa nila. Masyado ka kasing pabida eh. I hate it promptly. Ano bang problema niyo sa akin? Wala naman akong ginagawang masama sa inyo. Oh well, I don't have a problem at all. Ang saya ng buhay ko eh. Lalo na ngayon, may laruan na ako. At warning pa lang yun sa'yo ni Janice, girl. Nako, watch out for more. Paika-ikang naglakad pa uwi sa kanyang inuupahang silid si Nena. Malakas ang puwersa ng pagkakapatid sa kanya, kaya napaluhod siya, sabay nang naitukod ang kanyang mga siko sa sementong sahig. Dumugo ang kanyang sugat. Hinugasan niya agad ang mga ito. Tiniis ang hapding nararamdaman. Every weekend siya kung umuwi sa probinsya. Hindi niya naitago ang mga sugat na kanyang natamo. Ito ang unang-unang nakita sa kanya ng kanyang nanay Gloria. Nadapa ka. Di sana galos lang ito. Masama ang bagsak mo. May tumulak ba sa'yo? Wala po, Nanay Gloria. Ang totoo po, nadapa talaga ako. Ay, Nena. Yan bang natututunan mo sa pag-aaral mo sa bayan? Ang magsinungaling sa akin? Hindi po ako nagsisinungaling, Nay. Wala pong tumulak sa akin. Nabigla lang kasi ako. Hindi po ako nakapaghanda. Hindi ko naman po inaasahan na papatiring niya ako. Pinatid ka? Ay, bakit niya ginawa yon? Hindi ko nga po alam kung bakit mainit ang dugo niya sa akin, Nay. Wala naman po akong ginagawang masama sa kanya. Hindi ko naman po nilalandi si Briggs. Iniiwasan ko nga po yung tao. Ay, anak, nagsiselos yun. Kasi maganda ka at matalino pa. Abay, maganda rin po si Janice, Nay. Alam niyo po ba, sikat na sikat siya sa campus namin at kinakatakutan po ang grupo nila. O bakit naman sila kinakatakutan? Mayayaman po kasi sila, Nay. Ang gagara po ng kotse nila. Lalo na po si Janice. Hatid sundo po ng driver nila. Minsan, ang dami pang kasamang alalay. Abay, naiinggit ka ba, Nena? Nako, hindi ho. Mas mayaman pa rin po ako sa kanila. Tingnan niyo nga po ang mga bundok at lupaing nasa paligid natin. Ang lawak, hindi kayang abutin ng tanaw. O anong meron? Sariwa ang simoy ng hangin, magandang tanawin, tahimik ang kapaligiran, at higit sa lahat, may mapagmahal na nanay. Ang swerte ko, kaya wala po akong dapat ikainggit sa kahit na sino. Ay, ganyan nga anak. Nakukuha mo pa talagang umiti kahit nagkanda sugat-sugat ka na. O kaya ka na't lilinisin ko. Nay, ang hapdi. Abay, tiisin mo. Sa susunod, maging alerto ka, Nena. Mayayaman ba ikaw mo? Ay, nako. Yan ang klase ng mayayaman na mapang-api sa mga mahihirap. Aba, huwag kang magpapa-api, Nena. Kahit mahirap lang tayo, may dangal at prinsipyo tayo na hindi kayang tapalan ng salapi. Ay umiwas ka sa mga kagaya nila para hindi ka mapahamak. Si Nanay Gloria ang nagpapalakas kay Nena. Bata pa, ay alam ni Nena na hindi siya tunay na anak nito.
Pero maliit pa lamang siya nang mawalay siya sa kanyang mga tunay na mga magulang. May isip na siya noon. Pero sa dami ng taong lumipas, wala na siyang maalala. Lalo pa at busog naman siya sa pagmamahal ni Nanay Gloria. Lunes nang makabalik siya sa bayan. Samantala, nagtipon-tipon lahat ng estudyante para sa kanilang swimming lesson. Required ang mga mag-aaral dahil taon-taon ay nagpapadala sila ng representative para sa kompetisyon sa ibang school. Grabe talaga. Wow, Galing talaga ni Janice. Oo nga, pare. Ang ganda-ganda niya. Galing talaga. Guys, huwag niyong titigan ang ganyan ng babe ko. For my eyes only lang yan. Oh, please, babe. Immune na ako sa mga naglalaway nila mga titig sa akin. Hayaan mo sila. Hindi naman nila ako makukuha eh. Sayang-sayo lang ako. I love you so much, babe. Uy, grabe. Uy, lalanggamin kayo niyan. Beshi, I love your suit. Bagay na bagay sa'yo. Kitang-kita ang hubog ng iyong katawan. Your skin is so kinis talaga, no? But I'm boring. Ano bang fun natin ngayon? As usual, we're going to swim again. At sa kabilang pool naman, yung mga beginners na bago lang nag-enroll sa subject na to. Wait, don't tell me. Isa na doon yung babaeng probinsyana? Nakita ko siyang pumasok dito. Pero pumunta siya sa change room. Oh, baka magpipihis. Magpapalit ng swimsuit. Swimsuit? Baka pampatulog. Ikaw talaga? Hello? Paano siya makakabili ng swimsuit? Oh, well, meron nga pala sa ukay. Listen guys, we have a very amazing show today. Isang probinsyana ang papasok. And tingnan nyo kung anong itsura niya. Kung hindi nakapajama, nakashort siya, or... Baka kamo nakamaong na pantalon at nakapolo pa dahil takot yun sa tubig. Wow! Ang simple ng swimsuit. Mukhang ukay nga. Pero ang sexy. Shit ang katawan. Uy, grabe. Ang ganda. No, this can't be. Beshi, look at her. May ibubog ang probinsyana. Look, everyone is watching her. Ha? Briggs, Babe, how dare you to look at her like that? bakit mo ko sinampal? Nagulat lang ako. Pero never akong nasexyan sa katawan niya. Pabida ka talagang babae ka. Pwes, ipapainom ko sa'yo ang buong tubig ng pool. Babe, saan ka pupunta? Yo! Ha? Janice, Oh, now you're calling me by my name. Sino ka, ha? Only my friends can call me by my name. Probinsyanang palaka! Alika nga dito! Alika! ano bang ginagawa mo? Janice, huwag mo akong itulak. Oh, you're so scared. Good. Hindi ka marunong lumangoy, ha? Much better. Baka hindi siya marunong lumangoy. Baka malunod siya. Look! Marunong siyang lumangoy! Wow! Ang galing! Galing pala siyang lumangoy eh. Pasikat talaga yung babaeng yan. Look, nag-backstroke pa siya, Bessie. Tingnan mo. At chini-cheer pa siya ng mga nandito. Ano bang ginawa mo? Pinapasikat mo ang probinsyana niyan dito sa campus? Damn girl. Sisikat siya. In her dreams. Malas siya dahil ako ang napili niyang kalabanin. Makikita niya. Siyang pagdating ng mga swimming instructors. Matalim na tiningnan ni Janice si Nena. Nakita niya na maraming humanga sa probinsya ng babae. Lalo siyang nanggigil. Ang lahat ng ito ay winalang bahala ni Nena. Kahit ano pang gawin sa kanyang pamamahiya ni Janice, ay hindi niya papatulan.
Kaya niyang protektahan ang kanyang sarili. Kinabukasan, maagang pumasok si Nena. May mga report siyang kailangang i-encode. May libreng computers para sa mga estudyante. At doon lang siya umaasa. Niwala siyang cellphone o anumang gadget na pwedeng magamit para sa kanyang pag-aaral. Habang naglalakad siya sa pasilyo ng eskwelahan, nakasalubong niya si Brix. Agad siyang umiwas. Nena! Nena, sandali! Ano ba? Bitiwan mo nga ako, Brix. Lumayo ka sa akin. Huwag kang maarte. Wala na akong gusto sa'yo, uy. Alam kong umiiwas ka sa akin dahil takot ka sa babe ko. Lalo naman ako. Hindi ako natatakot dahil wala naman akong ginagawang masama sa girlfriend mo. Umiiwas lang ako sa gulo. Pero dahil may pinagsamaan tayo, babalaan lang kita. Ha? Bakit? Anong plano ng girlfriend mo sa akin? Plano? Sa isang pitik lang ng daliri? Kung anong naisip niyang gawin, yun ang gagawin niya. Kaya kung ako sa'yo, mag-drop out ka na. Umalis ka na rito. Lumipat ka na ng ibang university. Bakit ko naman gagawin yan? Para tigilan na ako ni Janice? Brix, pwede ba? Huwag mong sabihing sunod-sunuran ka lang sa girlfriend mo. Ito ba ang babaeng gusto mo? Ang paikuting kanya sa palad niya? Ha? Pagsabihan mo yung babe mo na mag-aral siyang mabuti at huwag siyang mambuli ng kung sino-sino. Baka isang araw, makatagpo siya ng katapat. Magsisi siya. And what's the meaning of this? Ha, Brix? Ha? Stupid kang babae ka? I just warn you na wag mong lalandiin ang boyfriend ko! Siya ang lumapit sa akin, hindi ako. Magtanong ka nga muna bago ka manggalaiti sa galit. Tapos na kami. Ayaw na namin sa isa't isa. Period. Look what she did! Tinalikuran niya ako? Of all people, ang probinsyanang yon, yun pa ang gumawa ng pambabastos sa akin? Babe, hayaan mo na siya. To hell with you! Babe, huwag kang maniniwala sa prom ding yun, okay? Nagkasalubong lang kami. Wala kaming pinag-usapan tungkol sa amin. You know I love you, right? Hindi ko na siya babalikan pa. Bakit hindi mo siya pinigilan? Dapat, kinaladkad mo siya pabalik dito sa akin! Because I'm not done talking to her! Tinalikuran niya ako? She insulted me! Okay. Anong gusto mong gawin ko? It's too late! Ayun na! Nawala na sa paningin ko! O ano? Hahabulin mo siya? Tapos ano? I'm sorry. Kung kinakailangan tumalon ako ng building para hindi ko siya makasalubong. Babe, gagawin ko. I'm sorry. Sorry na. Huwag ka na magalit. Gawin mo, Brix. And I don't care kung ikakamatay mo ang pagtalon mo ng building. Oras na makita ko kayo sa akto, kahit magkatingin na lang kayo, isusumbong kita sa daddy ko and you're finished! Ha? Ngayon lang nagalit ng gusto si Janice. Kinabahan si Brix. Masamang kaaway ang kanyang kasintahan. Ang ama nitong mayor ang nagbabayad ng kanyang tuition fees dahil na rin sa kahilingan ni Janice. Walang tigil ang ginawa niyang panunuyo. Hanggang sa maging maayos na ulit ang lahat. Madali namang utuin ang babae, pero mabilis ding magalit. Spoiled kasi ng amang mayor. Nagulantang ang lahat nang marinig ang kaguluhan sa labas ng campus. Takbuhan silang lahat para makiosyoso. What the heck is happening here? Bakit may mga pulis? Beshi, may nangyari kay May. Hindi nga ako makapaniwala. Kasama pa natin siya kanina, di ba? And then, sa loob ng classroom natin, something weird happened. Kasi, may nakita daw siyang tao sa labas ng window. Tinatawag daw siya. So, hayun, lumabas siya. I don't know kung nagkataon lang yun. Pero after that, hindi ko na siya nakita. Akala ko nauna na siyang umuwi sa atin.
Lagi niya naman ginagawa yun, di ba? Anong nangyari sa kanya? Natagpuan siya sa magubat na parting yun. Wakwak ang kanyang liig. What? Beshi, I'm scared. Sino gumawa nun kay May? Girls, relax. Kaya nga nandito mga pulis, di ba? Sinecure na nila ang area. This is so messy. Alam niyo bang kararating lang mula Amerika ng university president? Tapos may mangyayaring ganito sa campus natin. Nakakahiya. So morbid. Sinong gagawa ng ganon? Well, it's not safe. Kung lalapit tayo kay May, kasalanan niya kung bakit nangyari yun sa kanya. Beshi, Baka mapagbintangan pa tayong gumawa nun sa kanya. Listen guys, walang aamin na kilala natin ang May na yon. pero kaibigan natin siya. Bakit natin itatanggi na kilala natin siya? Are you questioning me, Olga? No, hindi. Sorry na. Kalimutan mo na yung tanong ko. Nadala lang naman ako ng takot kasi nangyari. Kung hindi kayo susunod sa sinabi ko, fine. Pero kayo lang, at wag niyo akong idadamay. Once na may umamin sa inyo na kaibigan niyo si May, so be it. Pero, i-deny ko pa rin kayo. Beshi! Attention all students! Please, bumalik na kayo sa kanya-kanya mga classroom. Tara na. Tayo dyan eh. Narinig niyong sinabi ng babe ko? Walang magsasalita ng kahit na ano tungkol kay May. Let's go! Noon lang may nangyaring krimen. Sa labas man ito nangyari. Ngunit ang biktima ay isa sa mag-aaral ng university. Inakala ng lahat na kapabayaan yun ng biktima. At dahil sa kilala ring isang bully sa school, kaya agad na namatay ang issue. Walang makuhang person of interest ang mga pulis. At nangyari pa sa labas ng campus, kaya itinigil na nila ang pag-iimbestiga. Na may koneksyon sa universidad. Nakarating na si Nena sa inuupahan niyang silid. Malayo pa siya, ay nakita na niya ang kanyang nanay Gloria na nakatayo sa harap ng pinto. Masayang niyakap ni Nena ang kinikilalang nanay. Nay Gloria! Napaluwas po kayo. Kanina pa po ba kayo? Pasensya na ho Kung alam ko lang na nandito kayo, sana nagpaalam na ako ng maaga sa professor namin. Ay, kahapon pa ako nandito sa bayan. May mga binisita din ako mga kakilala. Kahapon? Nay, saan po kayo natulog? Baka po kung may nambasto sa inyo Ay, nako Nena. Sino namang mambabasto sa katulad ko? Huwag ngang ako ang alalahanin mo. Ay, ikaw. Kumusta na ang kalagayan mo dito, Mabuti po, Nay. Natapos na po ang araw nang walang nambuli sa akin. Abay, tama ako. Hindi ba anak? Magsasawa din ang mga taong yan, lalo pa. At hindi sila pinapatulan sa kanilang pang-aasar. Sana nga po, Nay. Pero sa tingin ko, kaya po tahimik ang grupo ni Janice dahil po sa nangyari sa isa naming ka-schoolmate. Oy, bakit? Ano bang nangyari? Natagpuan pong wakwak ang kanyang liig sa di kalayuan sa campus namin. Ang sabi po ng mga pulis, baka daw po may kinatagpo yung biktima ng isang adik. Ay kaya ba ng isang adik na magwakwak ng liig ng tao? Oo daw po, kasi nga adik daw. Wala sa sariling katinoan, Nay. Kapag sobrang nalango sa ipinagbabawal na gamot, nagiging hayop na ang tingin niya sa tao. Kaya sila nakakagawa ng karumal-dumal na krimen. Ay, ganoon ba yon? Ay, ano naman ang reaksyon nung Janice na sinasabi mo? Yun na nga pong ipinagtataka ko, Nay. Kagrupo niya po si May. Bully din yun Pero bakit wala silang pakialam? Ni isa po sa kanila, walang lumapit sa bangkay ni May. Ay, baka naman natatakot. Yon ang kabayaran ng kanilang pananakit sa kapwa. Nay? Ay, siya nga pala anak. May dala kong lulutuing ulam dito. Abay, ipagluluto kita. Tutulungan ko na po kayo, Nay. Ay, nako, hindi na. Wag na. Ako nang bahala. Magbihis ka na ng pambahay at magpahinga.
Tatawagin na lamang kita kapag nakapagluto na ako. Mahal na mahal talaga ako ng nanay ko. Dahil ikaw ang yaman ko sa buhay, Nena. Hanggat hindi mo natatagpuan ang iyong tunay na pamilya, ako ang magiging sandalan mo sa lahat ng bagay. Nanay Gloria. Oo. Ay nako, huwag kang umiyak, anak. Ayokong nakikita kang malungkot, abay. Nanay, darating pa kaya ang araw na makikilala ko sila? Huwag kang mawala ng pag-asa, Nena. May plano ang Diyos. Opo, Nanay Gloria. Pero kung sakaling hindi ko sila matagpuan, okay lang po sa akin. Kayo pa lang, sapat na po sa akin, ay. Ay, sas naman talaga, oo. At dahil dyan sa sinabi mong yan, anak, lalo ko pang sasarapan ang luto ko. Ay sige na, magpahinga ka na muna. Payapa ang isip ni Nena kapag nasa tabi ang kanyang nanay Gloria. Lumaki siyang hindi nakaranas ng gumawa ng mabibigat na gawain sa bahay. Isa lang ang laging pinaaalala sa kanya, ang magtapos ng pag-aaral. Mula sa pagkain at paglalaba ng mga damit at paghahanda ng mga gamit kinaumagahan. Pagkagising ni Nena ay nakahanda ng lahat. Nais pa sana siyang ihatid nito, ngunit mahinahon na tumanggi si Nena. Inaalala niya ang damdamin ni Nanay Gloria. Walang pinipiling inaasar ang grupo ni Janice. Ayaw niyang madamay ang matanda. Pumayag naman si Gloria at nagpaalam na babalik na siya ng probinsya. Lingid kay Nena, hindi pa kalmado si Janice. Kaya pala tahimik ang buong grupo maghapon dahil naghihintay lang ito ng tamang pagkakataon para siya ay masukol. Anong gagawin niyo sa akin? Bitiwan niyo ako! Guys, hawakan niyo siyang mabuti. Hawakan mo ang ulo niya, Olga. Masyadong malikot. Kapag nasugatan ang kamay ko ng gunting na to, isasaksak ko to sa'yo. Tulungan niyo ako! Tulong! Shut up! Listen, girl. Wala makakarinig sa sigaw mo. Save your breath. Gupitin mo ako, ano ba? Oh, ayan! Oh my gosh, Nena! Bagay pala sa iyong kalbo. Nung walang hiya kayo, isusumbong ko kayo sa lola ko. Go ahead. Papuntahin mo siya dito para siya naman ang kalbuhin ko. Kawawa naman. Oh, Bessie, tumakbo na siya sa labas. Baka magsumbong yun. Oh, girl! Ano nangyari? Bakit ganyan ang buhok mo? Sila ang gumawa nito sa akin. Ginupit nila ang buhok ko. Pinaglaruan nila ako. Grabe talaga silang grupo na yan. Anong kaguluhan to? Oh no! Beshi, anong gagawin natin? Nandito na ang may-ari ng university. This is so thrilling. Akong bahala. Watch me. Oh, Nena. Bakit gumawa ka ng gulo dito? Mr. President, marami pong nakakita na siya mismo ang gumupit ng buhok niya. Binibiro lang namin siya eh. Tapos, bigla na lang siyang umiyak kasi nasobrahan na ng ikli ang buhok niya. Tapos nagsisigaw na siya nang bubulahaw ng mga estudyante, pati ng mga klase, na istorbo dahil sa kanya. Hindi totoo yan. Sinungaling ka, Janice. How dare you? That's enough! Wala bang regulasyon ang school na to na bawal ang komosyon ng anumang kaguluhan? Siya, sir, ang nagpasimuno nito. At ang pinakabawal ay may bullying na nangyayari sa universidad na to. Mr. President, pasensya na po. Kami na po ang bahalang mag-settle ng problemang ito. Sorry po. Umuwi ka na muna sa inyo. Huwag ka munang umattend ng mga subjects mo para sa araw na to.
You're excused. Salamat po, sir. Sorry po. Kung nakagawa po ako ng eksena, hindi ko naman po sinasadya. Wala naman po akong ginagawang masama. Pero bakit nila to ginagawa sa akin? Pasensya na po talaga. Anong pangalan mo? Nena po, sir. Nena Dumente. Malapit lang ba ang bahay mo dito sa universidad? Taga-probinsya po kami ng nanay Gloria ko. Pero yung inuupahan ko pong silid, malapit lang po dito. Umuwi ka na. Here, Nako, huwag na po, sir. tanggapin mo na. Ipaayos mo ang buhok mo sa parlor. Hindi po ako maaaring tumanggap ng kahit na ano. Lalo na po ng pera. Galing sa taong hindi ko po kilala. Pasensya na po. Aalis na po ako, sir. Oh, did you hear that, Bessie? Sa mismong presidente ng school natin, nagkwento siya. That nerve! Ang kapal! Ano yun? Feeling close sila ng may-ari ng university? Baka gustong makishare. Malay mo naman, di ba? Ladies, please come to the grievance office. Now! Oh no! Anong gagawin natin? Relax, okay? Huwag kang papahalata. Baka magpa-imbestiga sa nangyari. Nakakainis talagang prom girl na yun. Nalagay tuloy tayo ngayon sa alanganin. That bitch, makikita niya. Hindi lang yan ang gagawin ko sa kanya. Mismong school admin ang nagbigay ng excuse kay Nena. Napauwiin ito para ayusin ang sarili. Ayon na rin sa utos ng may-ari ng university. Samantalang ang grupo ni Janice ay ipinatawag sa grievance office upang imbestigahan. Pinangatawanan ni Janice ang istoryang binuo niya. Para ang sisi ay maibuntun lahat kay Nena. Walang tigil ang iyak ni Nena. Sobrang kahihiyan at sama ng loob ang ginawa sa kanya ng grupo ni Janice. Nang makauwi, ay agad siyang napayakap sa kanyang nanay Gloria. Ay, anong nangyari? Sinong gumawa nito sa'yo? Nay? Ang grupo na naman ba ng Janice na yon? Masama bang maging mahirap, Nay? Masama ba na probinsyana ako? Kasalanan ko ba yun? Hindi, anak. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa mga nangyayari sa'yo. Sadyang may mga taong malupit. Masaya sila kapag nakakapanakit. Mga makasalanan sila. Nakakahiya pong nangyari sa akin kanina. Nagsisigaw po ako. Pero humihingi po ako ng tulong dahil natakot po ako. Baka kung anong gawin sa akin ni Janice sa loob ng CR. Sa pilitan kanilang ikinulong at ginawa nila yan sa'yo. Paano po ako makakapasok nito ng school? Mas lalo po akong pagtatawanan. Aayusin natin ang buhok mo. Maraming paraan. Lalagyan ko ito ng dagta ng aloe vera. Marami tayong tanim sa paligid. At bibili tayo ng bandana. Habang hindi bumabalik sa normal ang tubo ng buhok mo, anak. Salamat po, Nay. Huwag kang magpapatalo sa kanila, Nena. Kung ihinto ka sa pag-abot ng iyong pangarap, doon pa lang talo ka. Kailangan taas noo ka pa ring haharap sa kanila. Kahit makailang beses kanilang durugin at kutyain. Opo, Nanay Gloria. At huwag kang mag-alala. Ang Nanay Gloria mo na ang bahala sa kanila. Ilang araw na hindi pinapasok ni Nanay Gloria ang kanyang anak-anakan. Inahahanda pa niya ito sa mas mabigat na pambubuli na pwedeng gawin sa kanya ni Janice. Samantala, halos araw-araw kong ipatawag sa grievance office ang grupo ni Janice. May tumayong witness sa nangyari kay Nena. Pero maraming dahilan. Kaya hindi nila mapatawan ng parusa si Janice. Dahil alam nila na aapila ang mayor na ama ni Janice.
At dahil walang CCTV sa loob ng banyo ng mga babae, kaya walang matibay na ebidensya ni si Janice nga ang nambuli sa kanya. Umuusok ang tenga. Sa galit, si Janice. It's okay, babe. Ang importante, warning lang yun. Wala pang disciplinary action na ipinatawang school sa inyo dahil sa nangyari. What do you mean it's okay? Lintik na nenang yon. Hindi siya magiging okay sa gagawin ko sa kanya. Nakakainis! Tayo lang ang ipinatawag kanina sa dean. It means, naniniwala sila sa sumbong ng prom ding yun na tayo nga ang may gawa nun sa kanya. May mga estudyanteng tumatayong witness na pareho kayong galing sa loob ng CR. At nakita si Olga na may hawak ng gunting. At tumatawa pa raw kayong nakasunod kay Nena. See? Ang tanga mo rin. Beshi naman, hindi nga ako makapaniwalang may estudyanteng trumaydor sa iyo. I want to know kung sinong kumampi sa prom ding yun. Now! Hindi yun ilalabas eh. Dahil confidential ang record. I hate this! Guys, lumabas na tayo dito sa banyo. Nagsisiuwian ang mga estudyante. It's dark outside. Baka masaraduhan tayo ni Manong Guard. Come on, babe. Wala kang sundo ngayon. Kaya ihahatid kita sa inyo. Oh, ano to? Bakit hindi mabuksan? Ako nga. Ayaw magbukas. Shit! Baka may nagtitrip sa atin. Manong Guard! Tulungan nyo kami! Buksan nyo tong pinto! Manong Guard! Baka nasa gate si Manong Guard. Hindi niya tayo maririnig. Tulong! Tulungan niyo kami! Tulungan nyo kami! Nalak kami dito! Buksan nyo yung pinto! May naririnig akong paparating. Ay, help us! Buksan niyo naman ang pinto! What happened? Bakit wala nagbubukas ng pintong to? Hey! Open this door! Makalabas lang kami dito. Lagot ka sa daddy ko! Open this door! Di ba narinig natin lahat? May tao sa labas. Shit! Bakit hindi tayo binuksan? Kanina pa tayo kumakatok at sumisigaw dito ah. May nantitrip sa atin. Baka hindi na tayo makalabas dito. Bubugbugin ako ng kapatid ko kapag hindi ako nakauwi ngayong gabi. Hindi ako matutulog sa nakakadiring lugar na to, no? Please! Kung sino man ang nandyan, tulungan nyo kami! Buksan nyo tong pinto! Ay, kinikilabutan na ako. Natatakot na ako, Beshi! Tumigil ka na nga! Ikaw tong pinakaduwag sa grupo! Open this door! Right now! Mananagot ka kapag hindi mo to binuksan! Palabasan niyo kami dito! Ha? It's open. Narinig niyo bang may nagbukas ng pinto? No. Eh di sana, narinig natin lahat. Ha? Ano yun? Ano yun? Ay, minumulto tayo, Beshi! You're so OA. Naniniwala ka sa multo? Ay, ayoko na. Natatakot na talaga ako, swear! Oh, inunahan pa ako ng babaeng yun. Nauna pang lumabas. Letty! Bumalik ka dito! Huwag mo kaming iwan! Letty! Let's stick together. Pabayaan na natin ang letting yon. Bahala siya sa buhay niya. Let's get out of here! Sabay na nagtakbuhan ang grupo, palabas ng campus. Halos hindi makatulog ang magkakaibigan dahil noon lang nangyari na may naglakas loob na biruin sila. Kinabukasan, bago pa man magsimula ang oras ng first subject ng mga estudyante, may mga komosyon sa loob at labas ng campus. Makikita na may nagkalat na dugo sa simento papunta sa labas hanggang sa masukal na parte ng school building. Takbuhan ang grupo ni Janice sa mismong pinangyarihan at doon ay nakita nila si Letty. Puno ng dugo ang katawan,
wakwak ang tiyan at anyong may dumambang isang mabangis na hayop. Hindi nakayanan ng mga nag-uusyosong estudyante ang itsura ng sinapit ni Letty. Anong halimaw ang may gawa nito kay Letty? Ew! So nakakadiri. Let's get out of here, guys. Hindi na kaya na sikmura ako. Malansa na ito! Umaaling aso, nagkalat na dugo ni Letty. Kasalanan natin to, guys. Hindi natin sinundan si Letty. Iniwan natin siya. Hindi natin siya hinanap. Sana buhay pa siya ngayon. Are you crazy? Ang katangahan ni Letty, isisisi mo talaga sa atin? Hello! You're so stupid, Olga. Bakit natin siya hahanapin? Lahat tayo nagmamadaling makauwi. Kung hindi lang man yan trip sa atin at nilak tayo sa loob ng banyong yun, tumakbo si Letty. Saan natin siya hahanapin? Lumabas na siya ng campus. Akala natin, umuwi na siya sa kanila. Hindi siya lumabas ng campus. Nasa loob si Letty. Hindi mo ba nakita kung saan galing ang patak ng dugo? Sa loob ng campus. Paano makakarating dito ang bangkay ni Letty? Patay na si Letty sa campus pa lang. Hinila siya hanggang dito sa labas. Guys, hindi kaya warning na to sa atin? Dapat tumigil na tayo sa pambubuli ng mga estudyante dito. Anong pinagsasasabi mo? Guys, look. Una si May. And now si Letty. Kasama natin sila sa grupo. Hindi kaya may nagalit na sa atin ng husto sa pambubuli natin. Gumaganti na siya. At iniisa-isa niya tayo. Kalokohan. Walang maglalakas ng loob na rumesbak sa atin. But since na marami ka ng alam, Sunny. O sige. O sino, ha? Sino ang maglalakas ng loob na kalabanin ang grupo natin? That prom din, Nena. Sunod-sunod ang ginawa natin sa kanya. At ngayon, gumaganti siya? Hindi magagawa ni Nena yan. Kilala ko siya. Ang kaya lang niyang gawin ay ang ipaglaban ang nasa loob niya. Sisigaw siya kapag nagagalit at iiyak siya kapag nasasaktan. Pero hindi niya kayang pumatay ng ganito kalubang krimen. So, you know her pala talaga. Babe. Galing mong dumipensa sa ex mo. Well, then, saluhin mo lahat ng ganti ko sa kanya. Teka, sandali! Babe! Huwag mong masamayin yung sinabi ko, babe! Dahil sa nangyari, pinagbawalan ang sinuman sa mga mag-aaral na pumunta sa masukal na parte sa labas ng campus. At para masiguro ang kaligtasan ng lahat, nilagyan na ng mga pamunuan ng barikadang pader ang lugar. Naglaylo ang grupo ni Janice. Pabor ito para kay Nena. Inaasahan ni Janice na hihinto na sa pag-aaral si Nena dahil sa kahihiyan na tinamo nito. Pero lalo siyang nainis dahil pagpasok pa lang sa campus ay nilapitan na ito ng kapwa estudyante. Bagay sa kanya ang banda ng suot at lalo pang tumingkad ang simpleng ganda ni Nena. Isa si Sunny. Sa nakita ni Janice na nakatitig na may labis na paghanga kay Nena, pumasok agad ang ideya sa utak ng babae. What? No way! Hindi ko gagawin yan. I'm not asking you, Sunny. I'm telling you. Gawin mong sinasabi ko. Pero Janice, ang trip lang ng grupo, dito lang sa campus. Krimen na yung iniisip mo. So? Bakit? Natatakot ka? Na mahuli ka sa gagawin mo? Wala ka bang bilib sa akin? Janice naman, pwede bang mawalan ako ng bilib sa'yo? Nasaan ang grupo? Dapat nandito sila. Baka mamaya may pumiyok sa kanila. This is just between me and you, Lemuel and Boyet. Baliw ka ba? Tayo-tayo lang ang nakakaalam? What's wrong? Ako ang leader ng grupo. Wala ba akong karapatang magplano at magdesisyon ng gusto ko? Hello? May officers ba sa grupo? This is crazy. Si Brix, alam ba niya ang plano mo laban kay Nena?
Wala akong pakialam sa Bricks na yon. Baka mamaya, kumontra pa siya. Yes, yun na nga eh. Look, Janice. Sa iba mo na lang ipagawa yan, okay? Mayaman ka. Kaya mong magbayad kahit isang batalyon na rapist. Payag ka na maunahan ka ng iba kay Nena? Ha? Hindi ba? May gusto ka kay Nena? Di, ito na ang pagkakataon mo. Pagkatapos nito, sigurado ko, magpapasalamat ka pa sa akin. Kailan mo ba gustong kidnapin namin si Nena? Sa gabi ng college ball party, doon niyo siya kikidnapin at pagsasamantalahan. Gusto ko lang makasiguro na walang pabida sa gabing yon. Para tsak na ang corona para sa college night princess ay sa akin mapupunta. Gabi kung saan magaganap ang college ball party. Excited na ang lahat sa marangyang event kung saan iba't ibang estilo ng moderno at magarbong damit ang makikitang suot ng mga estudyante. May kanya-kanya silang partner at ang pinaka-main event ng gabi ay ang pagkorona sa mananalong college ball princess at prince. Isang simple, ngunit kaakit-akit na mahabang gown ang napiling suotin ni Nena. Pagkatapos siyang ayusan ng kanyang nanay Gloria, ay nagpaalam na siya para umalis. Pababa pa lang siya ng sinasakyang tricycle. Agad na may sumunggab sa kanya na mga kalalakihan. Pero wala na siyang maalala pagkatapos takpan ng lalaki ang kanyang ilong at bibig ng isang nakasusulasok na amoy. Wake up, Prom-de girl. Nasaan ako? Bakit niyo ako iginapos? Anong lugar to? Sa lugar na walang ibang tao maliban sa atin. Sa lugar kung saan, kahit sumigaw ka pa, wala ni isang makakarinig sa'yo. Bakit niyo ba ginagawa sa akin to? Ano bang kasalanan ko sa inyo? Wala lang. Pasensya na. Mainit ang mata sa'yo ni Janice eh. Actually, siya ang nagplano nito. Pabor sa akin. Kasi noon pa man, may gusto na ako sa'yo. Isang mahirap na probinsyana, pero nakatatakam ang ganda. Itiwan mo ko! Maawa ka sa akin! Ano ba? Hawakan niyo siya! Sige, pare, tara, hawakan natin. Tara. Sige. Lumaban ka para lalo kaming mag-init. Huwag! Maawa kayo sa akin! Huwag! Pare. Nawalan siya ng malay, pare. Di mas mabuti. Ano yun? Ano yun? Tol, baka may naligaw na ibang tao rito ha. Naririnig yung sila ng babaeng to. Baka makita tayo. Sinong mangangahas na pumunta sa lugar na to? Oo. Pagmamayari to ni na Janice, tayo lang ang nandito. Tulungan niyo akong hubaran ng babaeng yan. Tol, di ba? Yan din yung narinig nating tunog ng gabi bago pinatay si Letty. Ha? Tol, umalis na tayo rito. Abandonadong lugar na to. Baka pinamamahayan na to ng mabangis na hayop. Paano si Nena? Hindi pwedeng maunsyami ang plano ni Janice. Iwan na natin siya rito, Tol. Matutuwa si Janice. Bukas, bangkay na si Nena. Bangkay na siya matatagpuan dito. Lalapain na siya ng mabangis na hayop. Tapos ang problema ni Janice. Oo nga no. Tara, umalis na tayo dito. Tara. Tara, pare. Saan kayo pupunta, mga binata? Tapos na ba ang palabas ninyong tatlo? Pwes ako, hindi pa! Ha? Ano hayop ka? Bakit ganyan ang itsura mo?
Tao ka lang! Hindi kami natatakot sa'yo! Matandang palaboy. Pwe! Umaarte lang pala to eh. Gumagawa ng nakakatakot na tunog. Walang mabangis na hayop. Kung ganon, ituloy na natin ang plano. Hindi natin pwedeng iwan si Nena dito na walang nangyari. Masahol pa kayo sa mabangis na hayop. Sinaktan nyo ang babaeng walang kalaban-laban. Ang nararapat sa mga katulad nyo, parusahan ng kasing bangis din na hayop na katulad ninyo. Ang haba ng mga kuya, pare! Lumayo ka sa amin! Tondo! Hindi yun ang itatawag nyo sa akin. Mas kilala ko sa tawag na aswang! Nakapaninindig balahibo ang mga sigaw mula sa abandonadong lugar. Pagkatapos ay namayani ang nakababasag na katahimikan sa buong paligid. Unti-unting iminulat ni Nena ang kanyang mga mata. Bigla siyang natakot nang maalala kung nasaan siya. Nang maramdaman ni Nena ang puno ng pagmamahal na yakap sa kanya ng kanyang nanay Gloria. Nanay Gloria, huwag kang matakot. Hindi ka na nila masasaktan pa. Diyos ko, anong nangyari sa kanila? Patay na sila. Sinong gumawa niyan sa kanila, Nay? Buhay sila, anak. Hindi ko nga lang alam kung anong oras sila magkakamalay. Nasa kanila kung hindi sila matututo sa parusang, ginawad ko sa kanila. Nanay, kayong ang mga taong katulad nilang mapang-api at mapanghusga ang siyang nagtutulak sa akin para parusahan sila. Ilang beses ko na silang binigyan ng babala, ngunit sadyang masama ang kanilang puso. Nanay Gloria, kayo ho ang may kagagawan sa nangyari kay May at Letty. Patawarin mo ako, anak. Kayo ang sinasabi nilang mabangis na hayop. Pero hindi isang mabangis na hayop ang gumawa nun. Kung hindi isang... Nanay Gloria, hindi ko alam na isa kayong aswang. Hindi mahalaga kung sabihin ko man sa'yo o hindi. Dahil matagal ko nang hindi ginagawa ito. Ngunit hindi maatim ng aking puso na makita kang sinasaktan nila, anak. Pulag at bingi sila sa hindi makatarungang pagtrato ng grupong yun sa'yo. Pero wala silang ginagawa. Hindi pwedeng wala akong gawin dahil anak ko ang nasasaktan. Nena, alam kong lalayuan mo ko. Ngayong alam mo na ang tungkol sa akin. Pero patuloy kitang poprotektahan, anak. Aswang kayo? Paano ako? Pinalaki at inalagaan ka ng aswang. Pero kahit kailan, hindi ko inisip na ikaw ay palahian. Napakahirap mabuhay sa kadiliman, Nena. Ikaw lang ang bukod tanging nagdala sa akin sa liwanag. Mabangis na hayop. Aswang. Sino ho ako para husgahan ang totoong nilalaman ng inyong puso, Nanay Gloria? Kayo ho ang nanay ko. Mahal na mahal ko po kayo. Dada, anak ko. Kailangan na po nating umalis dito. Baka po magkamalay sila. Oo Hindi ba't dadalo ka sa mahalagang okasyon ng inyong eskwelahan? Punit-punit na po ang gown ko, Nanay Gloria. Marumi na po. Naroon po ang lahat ng estudyante at ang grupo ni Janice. Pagtatawanan nila ako. Ngayon ka pa ba mag-aalala, anak? Nasa tabi mo na ang iyong Nanay Gloria. Nay, sasamahan kita. Huwag kang matakot. Poprotektahan kita.
Kasalukuyang nagsasayaan lahat. Halos lahat ng estudyante ay nasa gitna ng dance floor at nagsasayaw. Ang mga kalalakihan ay may bitbit na kopeta na may lamang alak. Lahat ng pamunuan sa universidad ay nasa tabi lamang at nanunood. Naghahanda sa tamang oras ng pag-anunsyo para sa 2 makokoronahan sa gabing yun. Nang bumukas ang malaking pinto at pumasok si Nena, agad na maririnig ang mahinang mga komosyon, ang kanya-kanyang reaksyon nang makita ang punit-punit at maruming gown na suot ni Nena. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Bakit ganyan ang itsura niya? Ew! Paano niya natakasan ang 3 yun? Natakasan? Sinong 3? What the hell, Janice? Anong ginawa mo kay Nena? Shut up! Iha, are you okay? Bakit ganito ang suot mo? Ano nangyari sa'yo? Dahil sa babaeng yan! Yung si Janice yung tinulong lang. Damn you, bitch! Kakalbuhin kita! Janice! Bitawan mo ko! Huwag mo akong pipigilan. Pabidang probinsyanong babaeng to! For your information, kanina pa kami dito. Ikaw ang wala! Huwag kang magturo! Kung ayaw mong bumalik sa'yo, ang drama mo ngayong gabi! Drama. Hihintayin kong magkamala yung 3 lalaking inutusan mo na kidnapin at gahasain ako. Grabe, sobra na talaga. Grabe na talaga siya. Miss Domingo! Totoo ba ito? Huwag kayong maniniwala sa babaeng yan. Naiinggit siya dahil ako ang pinili ni Briggs at hindi siya. Mayaman ako at sikat ako sa campus. Gusto niya akong siraan sa lahat ng tao sa university. Sinungaling ang babaeng yan! Sagad na ang kasamaan mo, Janice. Ibang klase ka mampuli. Halos lahat na mag-aaral sa campus, biktima ng pambubuli ng grupo mo. Lalo na mga estudyante na mahirap. Baduy kong pumorma. Mumurahing damit ang suot. Anong pakialam mo sa bigay ng Diyos sa amin? Hayop kang babae ka? Tatapusin na kita! Tama na! Tumigil ka! Mr. President! Matagal nang alam ng buong admin na may bullying na nangyayari sa loob ng campus. Ha? Oh no! Hindi maaari ito. Patay ako sa pamilya ko. At ngayon, sukdulan na ang ginawa ng grupo mo, Miss Domingo. Hindi lang para mang-asar, kundi para gumawa ng krimen sa kapwa ninyo mag-aaral. Ano? I-expel niyo ako? You can do that, Mr. President. Nakakalimutan mong mayor ng bayan na to ang daddy ko. At sa akala mo, palalagpasin ka ng mga magulang ni Nena sa krimeng ginawa mo sa kanya. That bitch is an orphan. Ampun lang siya. Hindi niya deserve ang magkaroon ng masayang pamilya dahil tinapon lang siya ng mga parents niya. Sumusobra ka na. Huli ka dito. Aray! Ang lakas ng loob mong hawakan ako! Bitawan mo ako! Napakasama mo! Walang iyak ka! Tama na! Tumigil na kayo! Guards! Dalhin ang grupo ni Miss Domingo sa presinto! Ngayon na! Bakit nagkakaganyan? Why me? Hindi niyo magagawa sa akin to! Mananagot kayo sa daddy ko! Bitawan niyo ako! You can do this to me! No! Dahil sa gulong nangyari, ipinahinto ng pamunuan ang kasiyahan. Agad na kumalat sa social media ang buong nangyari. Dahil sa kanya-kanyang kuha ng video ng mga estudyante, hindi nakaligtas ang grupo ni Janice. Sa himpilan ng pulisya, matigas pa rin ang pagtanggi nito na may kinalaman siya sa nangyari kay Nena. Sa gitna ng gulo kanina, si Frank, ang may-ari ng universidad, ang siyang pilit na pinaghihiwalay ang dalawa. Iniwasan niyang mahubad ang punit-punit na gown ni Nena. Sa pagkakahila sa kanya ni Janice, nakita niya ang malaking pantal sa likod ng balikat ni Nena na hugis paru-paro. Ang hugis na katulad ng kanyang yumaong asawa. Noong unang nakaharap niya si Nena,
May kakaibang pintig sa kanyang puso. Nakaramdam agad siya ng awa sa babae. At ngayon, lalong lumalakas ang kanyang kutob. Sinong... Ha? Ano hong may paglilingkod ko sa inyo? Kayo ho bang tumatayong magulang ni Nena? Ha? Huwag po kayong matakot. Hindi ako nagpunta dito para paimbestigahan si Nena sa gulong nangyari. Ay, hindi yon. Alam ko naman na walang kasalanan ng anak ko. Biktima siya ng karahasan ng Janice na yon at ng kanyang grupo. Natigilan lang ako dahil Hindi ho ako masamang tao. may aura ka na parang pamilyar sa akin. Ale, Gloria, tawagin mo kong Gloria. Ang mga mata mo, ang ilong mo, parang kahawig mo ang anak kong si Nena. Tama, kamukha mo ang anak ko. kung ganun, tama ang kutob ko. Ito ang resulta ng DNA test. Pasensya na. Kumuha ako ng isang hibla ng buhok ni Nena para lang matiyak na siya nga ang matagal ko nang hinahanap. Ikaw ang pinakamalaking pagpapatotoo. Hindi ko na kailangang basahin ang nilalaman ng papel na yan. Hindi ka pupunta dito kung walang kasiguraduhan. Nanay Gloria, nasa ospital na daw po yung tatlong... Ha? Mr. Frank, ano pong ginagawa niyo dito? Nena, Anak, halika. Naaalala mo ba? Mula bata hanggang ngayon na nasa kolehiyo ka. Umaasa tayo na balang araw, matatagpuan ka ng iyong mga magulang ng totoo mong pamilya. Opo, Nanay Gloria. Pero ano pong dahilan na nandito po kayo, Sir Frank? Nena, ako ang daddy mo. Ho? Tignan ninyo, para kayong pinagbiyak na bunga. Magkamukhang magkamukha kayo. Eto anak, tingnan mo. Dala ng ama mo ang resulta ng DNA ninyong mag-ama. Kung nabubuhay ang mami mo, mas kamukha mo siya, Nena. Kayo nga ang ama ko. Nanay Gloria, natagpuan ko ng magulang ko. Hinahanap na nila ako. 5 taon ka pa lang nang nawalay ka sa amin. Wala ka bang naaalala kahit konti? Nagmatagpuan ko siya ng araw na iyon. Palakad-lakad siyang mag-isa sa daan. Malakas noon ang ulan. Mataas din ang kanyang lagnat. Nagkaroon siya ng malalim na komplikasyon. Noong gumaling siya, wala siyang matandaan sa lahat ng nangyari sa kanya. Nakalimutan niya, pati na rin ang kanyang pangalan. Marife, iyon ang totoo niyang pangalan. Nena, Marife, anak, sinagot na ng Diyos ang matagal na nating hinihiling sa Kanya. Opo, Nanay Gloria. Salamat po, Diyos ko. Aling Gloria, hindi ko alam kung papaano ko kayo pasasalamatan. Hindi kayang tumbasan ng malaking pera o ari-arian ang ginawa ninyong pag-aalaga sa anak ko. Isa lang po ang nasisiguro ko. Habang nabubuhay ako, tutulong po ako sa inyo. Oy, siya. Wala na akong mahihiling pa. Abay, mayaman ka. Pero malinis ang iyong puso. Hindi na ako magtataka. Dahil sa'yo nagmana itong si Nena, si Marife. Maraming taon nang hindi kayo nagkita at nagkasama. Anak, sumama ka sa iyong ama. Bumawi kayo sa isa't isa. Humayo kayo. Hindi, Nanay Gloria. Ayoko pong iwanan kayo. Hindi ko po magagawa yan sa inyo. Sumama ka na, anak. Tandaan mo, kahit saan ka magpunta, kasama mo ko. Alam ko po, Nanay Gloria. Alam ko po. Sa isang napakalaking bahay, inuwi ni Frank ang kanyang anak. Sinalubong ng maraming katulong nang lumabas ang DNA result.
Bago niya ito puntahan sa bahay ni Aling Gloria, inihanda na ni Frank ang lahat ng kailangan ni Nena. Mula sa malaprinsesang silid nito hanggang sa mga personal na gamit. Manghang-mangha si Nena sa napagmamasdan sa kanyang paligid. Pagkatapos ng hirap na dinanas niya sa kamay ni Janice at ng grupo nito, ang kapalit ay ang makasama ang kanyang ama. Lalong ipinursigi ni Frank ang kaso laban sa mga taong umapi sa kanyang unika iha. Sa mga oras na yun ay malakas pa rin ang loob ni Janice na makalusot siya. Ngunit sa ospital kung saan dinala si Sunny at ang mga kasama nito, lumabas ang katotohanan. You bitch! Akala mo, maipapakulong mo ako? In your dreams, Promby girl. Janice! Babe, where's Dad? Nasa labas na ba? Susunduin na ba ako ng daddy ko? Galing kami ng hospital eh. Kasama na namin si Mayor. Nakausap namin sina Sunny at Limuel. Buhay pa sila? Pero, ilang araw silang nawala, di ba? Imposibleng makaligtas sila. Pinatay sila ng prombing babaeng yon. Buhay sila. Matagal silang natagpuan dahil sa kalagayan nila. What? Si Sunny lang ang kayang gumapang palabas ng abandonadong gusali na yon para makatawag siya ng pamilya niya. Kaya sila na isugod sa ospital. Babe. Naputo lang isang binti ni Sunny. Si Limuel, nasiraan ng bait. Si Boyet naman. Babe, wala na si Boyet. Hindi na siya inabutan ng 2 araw sa ospital. Nasa morgue na siya. Si Nena. Si Nena ang gumawa nun sa kanila. Siya ang ikulong nyo. Si Nena. Janice, tama na. Hindi si Nena ang itinuturo nilang 3. Ikaw ang nag-utos sa kanila para kidnapin at gahasain si Nena. No! What are you saying? Ako ang leader ng grupo. Sa akin ka maniwala. Sa akin kayo maniwala. Where's Dad? Papasukin niyo si Daddy. I want him to get me out of here. Daddy! Hindi pupunta dito si Mayor. What? Sira ka ba? Tell Daddy that I am here! Tell him! Malapit ng eleksyon. Ayaw ni Mayor na madrag yung pangalan niya sa ganitong issue. Lalo pa, alam niyang hindi ka makakalusot sa kasong isinampas sa'yo ng pamilya ni Nena. Ano? No. Mahal ako ng daddy ko. He cannot do this to me. Alam ko, babayaran niya ang mga pulis para mapawalang bisa ang kinaso nila sa akin. And that Promby girl, siya ang makukulong. Wala siyang pera. She have nothing at all. Makukulong siya sa paninirang puri niya sa akin. Hindi papayag si Mr. President na mangyari yun kay Nena. At anong pakialam ni Mr. President dito? Labas siya sa kaso namin ng probinsyanang yon. Si Nena, ang nag-iisang anak ng may-ari ng university. Ano? Kumpara sa yaman ni Mayor, walang sinabi sa yaman ni Mr. President. No! Kami ang pinakamayaman sa bayang ito. Kalokohan ang lahat ng to. Pinagkakaisahan niyo ko. And you, Briggs, how dare you? Pagkatapos ng lahat ng favor na binigay sa'yo, kung hindi sa pera ng daddy ko, hindi ka makakatuntong sa kolehiyo. And now, gagawin mo to sa akin? Matagal na akong nilalamon ang konsensya sa pagpapabayad ni Mayor sa tuition fees ko. At hindi ko na rin kayang sakyan pa ang mga trip mo. Pero sobrang yabang mo, Janice. Lahat ng gusto mo ginagawa ko. Wala kang pakialam sa damdamin ng ibang taong nakapaligid sa'yo. Babe. Nagkamali tayo ng taong binangga. Isang mahirap na probinsyanang babae. Turns out, na mas mayaman pa pala sa'yo. Ngayon, siya ang magpapabagsak sa atin. Hindi totoo yan! At sa'yo! Hindi! Drama lang lahat ng yan! Huwag kang mag-alala. Okay? Don't worry. Hindi kita iiwan. Tutulungan kita. Aalagaan kita.
kahit nasa kulungan ka na. Bullshit! I'm not going to jail! Hindi ako makukulong! Ayoko makulong, babe. Please! Tawagan mo si Daddy. Kailangan ko si Daddy. Ayoko makulong. Ayoko. Janice, Samahan mo ako. Dalhin mo ako kay Nena. Ihingi ako ng tawad sa kanya. Lolood ako. Babe, please help me. Please. sinubukan nilang kausapin si Nena na nakatira na ngayon sa isang malaking bahay. Ngunit mga katulong lang ang umiistima sa kanila. Walang Nena ang humarap sa kanila. Dahil ipinagkatiwala nila sa abogado ang buong kaso. Tumuloy ang dalawa sa ospital kung saan nakakonfine pa rin sina Sunny at Limuel. Sumiklab ang galit ni Sunny nang makita niya si Janice. Hayop kang babae ka? Ang sama mo. Pinahamak mo kami sa iyong kasamaan. What are you talking about? Sinabi ko lang sa iyo ang plano, pero hindi kita pinilit na gawin mo. Pwes, nagkakamali ka ng inasar, Janice. Hintayin mo lang. Dahil pananagutin ka niya sa ginawa mo kay Nena. Ha? Anong ibig mong sabihin? Tol, sino ba may gawa nito sa inyo? Si Nena ba? Of course not. Salam pa ng babaeng yon? Siguro, may dumating na mga kalalakihan na sumaklolo sa kanya. Sa nangyari kay May Atleti at sa nangyari sa aming tatlo, ang matandang yun ang gumawa. Matanda? Isang matanda ang gumawa nito sa inyo? Alam natin kung anong klaseng kamatayan ang pinataw kina May Atleti. Oo, isang matanda ang may kagagawan. At yun ay dahil sa babaeng yan. Sinong matanda? Na kaya niyang gawin ang ganito sa inyo? Tungkol kay May at kay Letty. Baliw ka, Sunny. Paano maggagawa ng isang matanda lang ang pagwakwak sa liig at tiyan? Hindi yun kayang gawin ng matandang sinasabi mo. Hindi siya pangkaraniwang matanda. Isa siyang aswang. Aswang? Seriously, Sunny? At anong gagawin ng aswang na yun sa teritoryo ng daddy ko? Teritoryo namin ng lugar na yun. Paano may nakapasok na isang matanda? Tinawag niyang anak si Nena. Dumating siya sa pamamagitan ng paggawa ng isang nakakakilabot na tunog. Si Aling Gloria? Siya ang aswang? Tingnan niyo ang ginawa sa akin ng aswang na yun. Naputol ang isa kong binti. Si Lemuel, baka tuluyan na siyang masiraan ng bait. Ikaw ang dahilan kung bakit sinapit namin ang ganito. Mawawalang saysay ang mga sinampa nilang kaso laban sa akin. Magkokontrademanda ako. May lahing aswang ang ina ni Nena at pinatay niya sina May at Letty. Mananagot din siya sa ginawa nila sa inyo, Sunny. Kakausapin kong abogado ko at kailangan malaman ito ng mga pulis. Huli na. Kumikilos na ang aswang. Isa-isa niya tayong gagantihan sa ginawa natin kay Nena. At ikaw, Janice, hindi ka maaabsuelto. Hatol na habang buhay na pagkakakulong ang ipapataw sa'yo. Os, tingnan natin. Bukas, maiiba na ang takbo ng kaso. Pupuntahan kong abogado ko. Ha? Ano, Janice? Kinakabahan ka na ba? Ikaw? Ikaw ang aswang? Anong ginagawa mo dito? Hindi mo ako matatakot. Huwag kang lalapit sa akin. Maniningil lang naman ako sa mga atrasong ginawa niyo sa alaga ko. Nakuha ko ng bayad ng mga kaibigan mo. Ngayon, anong gagawin mo sa akin? ikaw naman ang sisingiling ko!